Biyernes ng gabi. Halos alas 8 na nang umuwi ako mula sa botika matapos kumuha ng gamot ko para sa presyon. 62 anyos na ako. Retirado na sa pabrika ng electronics 2 taon na ang nakalipas. Naglalakad ng dahan-dahan sa kalye ng aming barangay nang makita ko ang isang bata na nakaupo sa bangko sa gilid ng daan. Hindi basta bata iyon, apo ko iyon. Si Miguel, wala pang 7 taon, nakaupo doon mag-isa, namamaga ang mukha at gasgas ang tuhod. Marumi ang uniforme sa paaralan dahil sa lupa. Nakahagis ang bag sa tabi at umiyak siya ng mahina. Yung paraan ng pag-iyak ng mga bata kapag wala na silang lakas para magingay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako papunta sa kanya. Hindi pinapansin ang sakit sa tuhod na sumasakit na mula pa noong panahon sa pabrika. Miguel, anak, anong nangyari? Itinaas niya ang namumulang mata sa akin, at ang nakita ko roon ay sumira sa loob ko. Hindi lang lungkot iyon, pag-abandona iyon. Isang batang 7 taong gulang na nawalan na ng pag-asa. Lolo, mahina ang boses niya, halos bulong. Sabi ni nanay, istorbo ako sa buhay niya. Lumuhod ako sa bangko, hindi pinapansin ang mga batong sumasakit sa tuhod ko. Niyakap ko ang batang iyon. Naramdaman ko ang pagyanig niya, at nagsimulang tumubo ang galit sa dibdib ko. Galit na matagal ko nang hindi naramdaman. Nasaan si nanay mo, Miguel? Siya. Umalis siya kasama ang bagong boyfriend niya. Sabi niya hintayin ko raw siya rito hanggang bumalik siya. Pero gabi na, lolo, at gutom na ako. Gutom. Ang apo ko gutom na nakaupo sa bangko. Namamaga ang mukha. Si Maria, ang sarili kong anak na babae. Ang batang inalagaan ko, mag-isa matapos akong iwan ng asawa noong 3 taon pa lang siya. Ang anak na pinagtrabahuhan ko ng double shift. Nag-overtime ako tuwing Sabado. Tinigilan ko ang mga nobya, biyahe, pangarap. Ang anak na pinag-aral ko sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagbenta ng sasakyan na matagal ko ng gustong-gusto. Ang mismong anak na iyon ay itinapon ang apo ko sa bangko na parang basura. Alam niyo ba kung gaano kasakit para sa isang ama na malaman na nabigo siya? Gaano kasakit para sa isang lalaki na mapagtanto na ang batang inalagaan niya ng buong pagmamahal ay naging isang may sapat na gulang na kayang iwan ang sariling anak sa kalye. Kilala ko ang sakit sa katawan. Nagtrabaho ako ng 38 taon na nagdadala ng mabibigat na bagay. Naghihinang ng bakal, pinagpapawisan sa ilalim ng araw. Pero ang sakit na ito, iba ito. Parang may hinila sa dibdib ko at tinapakan sa harap ko. Halika rito, apo ko. Uwi na tayo sa bahay ni Lolo. Kinuha ko ang bag niya, hinawakan ko ang maliit at mainit niyang kamay at naglakad kami ng 3 bloke hanggang sa bahay ko. Sa daan, ikinuwento niya na 2 linggo na siyang ganoon. 2 linggo natutulog sa bahay ng kapitbahay. Minsan sa kalye mismo, kumakain kapag may naawa sa kanya. At ako, isang matanda, akala ko maayos ang lahat dahil lagi sinasabi ni Maria, huwag kang mag-alala, tay. Ako ang bahala kay Miguel. Ilang ama kaya ang naniniwala sa mga anak na nagsisinungaling ng natural na parang wala lang. Ilang lolo ang niloloko habang nagdurusa ang mga apo dahil sa kawalan ng responsibilidad ng isang henerasyon na iniisip lang ang sarili. Noong gabing iyon, pagkatapos paliguan si Miguel, gawin siyang sandwich at ihiga sa kama ko. Nanatili ako sa sala na nakatingin sa telepono. Iniisip kung tatawagan ko ba si Maria, kung hahanapin ko ba siya, kung gagawin ko ba ang ginagawa ko palagi, lunukin ang galit at ayusin ang mga bagay sa loob ng pamilya. Pero tumingin ako sa kwarto kung saan natutulog ng mahimbing ang apo ko. At may nagbago sa loob ko. May mga sandali sa buhay ng isang lalaki na tumutukoy kung sino talaga siya. At isa ito sa mga iyon. Kung minsan naramdaman mo na ang buong buhay na pagtatrabaho bilang ama ay mas mababa pa sa isang kapritso ng anak mo. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo ng kwentong ito. Dahil ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon ay nagturo sa akin na ang isang lalaki ay nawawalan lang ng dangal kapag hinayaan niyang saktan ang pinakamamahal niya. Mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na kwento. Maraming ama at lolo diyan na kailangang makarinig nito. Bago magpatuloy, kung gusto mo ang mga totoong kwento tulad nito na nagpapakita na hindi pa huli para bumalik ang tapang ng isang lalaki at protektahan ang pamilya, mag-subscribe ka at i-on ang notification bell. Dahil dito hindi ko ikinukwento ang mga kwento ng biktima. Ikinukwento ko ang mga lalaking nagdesisyong kumilos. Ako si Roberto, hindi si Mang Berting na, 62 anyos, at kailangan kong balikan ng kaunti ang nakaraan para maintindihan ninyo kung paano ako nakarating sa puntong iyon. Nakikita ang apo ko na inabandona sa bangko na parang problema lang na itatapon, hindi kayamanang dapat protektahan. Nagsimula ang kwento ko bilang ama ng maaga at mahirap.
22 anyos pa lang ako nang ipanganak si Maria. Nagtratrabaho ako bilang welder sa maliit na pabrika ng electronics. Maliit ang sweldo, pero responsible ako. Nagpakasal ako kay Celia dahil buntis siya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. Sa panahong iyon, ang lalaking nagbubuntis sa isang babae ay nag-aasawa. Wala nang iba. Mahirap ang unang taon. Hinisanay si Celia sa buhay ng manggagawa. Gusto niya ng mamahaling damit, gusto lumabas, gusto ng buhay na hindi kaya ng sweldo ko. At ako, nagtrabaho. Umaga, hapon, gabi. Overtime lagi kapag may pagkakataon. Sa weekend, nagipinta ako ng bahay, nag-aayos ng sasakyan ng kapitbahay. Kahit ano para makapag-uwi ng dagdag na pera. Maganda si Maria noon, kulot ang buhok, madaling ngumiti, mausisa tulad ng anak ng manggagawa. Noong 2 taon pa lang siya, tinuturuan ko na siyang makilala ang mga tuol. Kumanta ng mga awiting inaawit ko sa banyo pagkatapos magtrabaho. Siya ang saya ko pagkatapos ng mahabang araw na naghihinang sa init. Pero lalong naiinip si Celia. Nagrereklamo siya na madumi ako pag-uwi, mabaho ng welding, na dapat mas maganda ang buhay niya. At ako, naniniwala. Akala ko kapag nagtrabaho ako ng higit, kapag kumita ng higit, kapag nagbigay ng higit, magiging maayos ang lahat. Kayang-kayang katangahan ng lalaking umiibig. Noong 3 taon na si Maria, umuwi ako isang Huwebes mula sa trabaho at walang tao sa bahay. Hindi walang muebles, walang buhay. Umalis si Celia at dinala ang anak namin. Nag-iwan siya ng sulat sa mesa sa kusina. Ayaw ko na sa ganitong buhay. Lilipat ako sa ate ko sa Maynila. Mas magkakaroon ng magandang oportunidad si Maria roon. Magandang oportunidad na parang kulang ang pagmamahal ng ama. 3 buwan akong nagpakabaliw. Tumawag ako sa Maynila araw-araw. Pinapatay ng ate ni Celia ang tawag. Nag-ipon ako ng pera. Nag-iwan ako ng leave. 2 beses akong pumunta roon. Hindi ko man lang nakita ang anak ko. Naisip ko ang korte. Pero mahal ang abogado at halos hindi ko na kayang bayaran ang mga bills sa walang laman na bahay. Hanggang isang Sabado ng umaga, 6 na buwan pagkatapos, dumating si Celia sa pintuan ko mag-isa. May 2 maleta at mukha ng taong natuklasan na hindi pala mas berde ang damo sa kapitbahay. Nasaan si Maria? Nasa bahay ng ate ko. Dumating ako para kumuha ng gamit at ng anak natin. Berting, hindi ako ipinanganak para maging ina. Hindi ako ipinanganak para sa buhay na maglalaba, magluluto, mag-aalaga ng bata. Maayos si Maria roon. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ang babaeng iyon, ina ng anak ko, sinasabing ayaw niyang maging ina. Pupuntahan mo siya ngayon din. Ayaw ko at hindi mo ako mapipilit. Unang beses sa buhay ko na itinaas ko ang boses sa isang babae. Hindi ako sumigaw, hindi sumumpa, pero matatag ang boses ko na hindi ko alam na meron ako. Kung ganoon, pipirmahan mo ang papel na papayagang kunin ko ang anak ko at alis ka sa bahay na ito at hindi ka nababalik. Tumango si Celia. Siguro dahil napagtanto niyang hindi na ako humihingi. Nagdedesisyon na ako. Bumalik ako sa Maynila ng araw ding iyon na may pirmahang papel at dinala ko ang anak ko pabalik. Umiyak si Maria nang makita ako. Yumakap sa lig ko at binulong. Tay, alam ko darating ka para sa akin. Mula noon, kami na lang 2 at isinumpa kong magiging pinakamabuting ama na kayang gawin ng isang lalaki. Nagtrabaho ako ng double. Bumangon ako 5:00 ng umaga, naghahanda ng almusal, sinusuklay ang buhok ni Maria, dinala sa paaralan, nagtrabaho, sinundo 5:00 ng hapon, tinulungan sa aralin, nagluto ng hapunan, pinaliguan, ikinuwento ang mga kwento bago matulog. Sa weekend, pumupunta kami sa liwasan. Sinihan o nanonood ng kartoon sa bahay, habang kumakain ng popcorn na ako mismo ang gumagawa. Wala na akong seryosong nobya mula noon. May ilang kaibigan sa mga susunod na taon. Pero wala na nakialam sa pagiging ama ko. Si Maria ang priority ko lagi. Noong 15 anyos na siya, gusto niyang mag-aral sa pribadong paaralan. Ibinenta ko ang sasakyan ko, ang Nissan 72 na minamahal ko, para sa tuition. Noong gusto niyang mag-aral ng English, nagtrabaho ako sa weekend na nagpipinta ng bahay. Noong kumasa siya sa entrance exam para sa business administration, ibinenta ko ang bagong tea para makabili ng libro. Okay lang ba na maging overprotective na ama? At ipinagmamalaki ko iyon. Nagtapos si Maria. Nakakuha siya ng magandang trabaho sa accounting firm. Nakipagdate sa isang lalaking mukhang disenteng. Nagbakasal sila sa 25 anyos sa isang salusalong binayaran ko sa pamamagitan ng pagbenta ng lote na binili ko para magpagawa ng mas malaking bahay. 2 taon pagkatapos, ipinanganak si Miguel.
Naging lolo ako sa 49 anyos at wala nang mas magandang pakiramdam sa mundo. Ang batang iyon ang buong saya ko. Sa weekend, nananatili siya sa akin. Tinuruan ko siyang magbisikleta, maglaro ng bola, kilalanin ang mga ibon na lumalapit sa bintana ng kusina para kumain. Pero unti-unti, napansin ko na may nagbabago. Nagsimulang mainis si Maria kapag tinatanong ko tungkol kay Miguel. Sabi niya masyado raw akong malapit sa apo. Ang asawa niya nagsimulang maging indifferent sa bata, lalo na nang magkaroon ng problema sa kanilang pagsasama. Dumating ang diborsyo noong 5 taon si Miguel at doon nagsimula ang pagbaba na matagal ko bago napansin. Nagsimulang makipagdate si Maria sa iba, mga lalaking ayaw sa babaeng may anak. At bawat bagong boyfriend, lalong naging istorbo si Miguel. Nag-alok ako ng tulong. Nag-alok na kunin si Miguel tuwing gusto niyang lumabas. Nag-alok ng pera para sa yaya. Inyalok ko ang lahat. Pero nagsimula ring makita ni Maria na istorbo rin ako. Tay, hindi mo naiintindihan. Bata pa ako. May karapatan akong maging masaya. Na parang ang saya niya ay nakadepende sa pag-iwan sa sariling anak. At ganoon kami nakarating sa Biyernes na iyon. Ang apo ko nakaupo sa bangko na gutom. Takot, inabandona ng sariling ina. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang batang natutulog sa kama ko, naintindihan ko ang dapat kong naintindihan noon pa. Hindi lahat ng minahal mo ay magmamahal sa iyo pabalik. Hindi lahat ng anak na inalagaan mo ng may pagmamahal ay magiging mapagpasalamat. Pero hindi ibig sabihin noon na titigil ka sa pagprotekta sa mga nangangailangan ng proteksyon. Naroon na ang mga senyales ng mahigit 2 taon. Pinili kong huwag pansinin dahil ang paniwala na ang sariling anak ay kayang pabayaan ang isang bata ay katotohanang ayaw tanggapin ng sinumang ama. Ang unang senyales ay noong laging gutom na dumadating si Miguel sa bahay ko. Gutom na totoo. Hindi yung gutom ng batang kumakain ng junk food tapos ayaw nang kumain ng tanghalian. Gutom na parang matagal nang hindi nakakain. Tinatanong ko si Maria at laging may dahilan. Ay, tay, ang choosy niya sa pagkain. Puro junk lang kinakain. Pero kapag ginawan ko siya ng sandwich, pinapakain niya na parang hindi sigurado kung kailan ulit siya makakakain. Pangalawang senyales, ang damit. Laging marumi ang damit ni Miguel pagdating. Minsan punit. Uniforme na hindi nalalabhan ng ilang araw. Butas ang sapatos. Punit ang medyas. Kapag binilhan ko ng bagong damit, sa susunod na linggo wala na. Ay, tay, mga bata kasi, nawawala ang gamit, sabi ni Maria. Pero nagsimula akong maghinala na ibinibenta o ibinibigay niya ang mga binili ko para sa apo. Pangatlong senyales, at ito ang pinakamasakit. Nagsimulang matakot si Miguel na umuwi sa kanila. Isang batang 5 o 6 na taon, hindi dapat matakot umuwi sa ina. Hindi normal, pero tuwing oras na ng pag-uwi, gumagawa siya ng dahilan. Sumasakit ang tiyan, inaantok, gusto maglaro pa sandali. Isang beses yumakat siya sa paa ko at sinabi, "Lolo, pwede ba akong tumira rito kasama mo?" Noon akala ko kite lang. Ngayon alam ko, sigaw iyon ng tulong. Pang-apat na senyales, ang mga sugat. Laging may gasgas, pasa, tuhod na natuklap si Miguel. Sabi ni Maria masyadong makulit, madalas mahulog. Pero nagsimulang madami ang sugat at ilan ay hindi mukhang galing sa pagkakahulog habang naglalaro. Mukhang galing sa pagtulak, pagkakabunggol sa sulok ng muebles dahil tumatakbo siya sa takot. Panglimang senyales ay noong nagsimulang tawagin niya ang boyfriend ng nanay niya na Tito Nelson sa ibang tono. Hindi iyon pagmamahal, takot iyon. Alam ng mga bata magkunwaring maraming bagay. Pero ang takot sa mata hindi nila maitago. Tuwing pinag-usapan ni Miguel si Nelson, bumubulong siya, nakatingin sa sahig, pero ako, bilang matandang umiibig sa anak, naniniwala sa mga paliwanag niya. Tay, eka naman, mabait kay Miguel si Nelson. Face lang ng adjustment iyan. Adjustment, na parang kailangang mag-adjust ang bata sa pagmamaltrato. Pang-anim na senyales noong 1 linggo na natira siya sa akin. Nanonood kami ng Sinsathi nang may eksena ng batang umiyak. Bigla siyang yumakap sa akin at umiyak din. Lolo, hindi mo ako iwan mag-isa, di ba? Sinabi ko hindi, syempre hindi, pero naisip ko iyon. Bakit nagtatanong ng ganoon ang batang 6 na taon? Nagsimula akong maging mas mapanuri. Napansin ko na lumalabas lang si Maria sa bahay ko kapag may kailangan. Pautang na pera, ipag-ingatan si Miguel dahil lalabas siya. Ihatid sa doktor dahil wala siyang oras. Pero sa mahahalagang okasyon, birthday ng bata, programa sa paaralan, regular check-up, laging may importante siyang lakad na hindi kayang kanselahin. Pang-7 senyales ay pinansyal. Nagsimulang humingi si Maria ng pautang ng mas madalas, laging may convincing na dahilan.
atrasado ang kuryente, gamot ni Miguel, school supplies. Nagpapautang ako dahil para sa apo ko. Pero isang araw, nakita ko si Nelson sa supermarket na bumibili ng mamahaling gamit, whiskey, karne, imported cheese, at nagbabayad ng makapal na pera. Pera na kamukha ng ibinigay ko kay Maria 3 araw bago para sa gamot ni Miguel. Doon ko nagsimulang paghinalaan na ang pera para kay Miguel ay ginagamit sa marangyang buhay ng boyfriend ng anak ko. Pangwalong senyales ay noong tumawag ang prinsipal ng paaralan. Nag-alala ang guro ni Miguel dahil natutulog siya sa klase. Lagi siyang huli, minsan walang homework. Kailangan daw mas bigyan pansin sa bahay ang apo ko, Mang Berting. Kinawayan ko si Maria ng araw ding iyon. Tay, masyado ka nang nakikialam sa buhay ko. Kaya ko namang alagaan ang anak ko. Pero hindi niya alam o ayaw niyang aminin. Pangsyam na senyales ang pinakamasakit. Nagsimulang magtanong si Miguel tungkol sa nanay niya sa kakaibang paraan. Lolo, bakit galit si nanay kapag sinasabi kong gutom ako? Lolo, normal ba na umalis si nanay at hindi sinasabi kung kailan babalik? Lolo, bakit sinasabi ni Tito Nelson na makulit ako? Batang sinusubukang intindihin kung bakit ginagawa siyang pasanin ng mga dapat mag-alaga sa kanya. Ang 10 senyales ay noong napansin kong payat na si Miguel. Hindi payat na aktibo. Payat na hindi maayos ang kinakain sa loob ng mga buwan. Dinala ko siya sa doktor nang hindi sinasabi kay Maria. Diretso ang sabi ng pediatrician. Desnutrido ang batang ito. Hindi malala, pero malinaw na kulang sa tamang nutrisyon. Nang harapin ko si Maria sa report, sumabog siya. Tay, gusto mo ba akong siraan? Sinusubukan mong patunayan na masamang ina ako. Kumakain naman si Miguel. QC lang siya. Unang beses kong nakita ang anak ko na nagsisinungaling sa harap ko. Alam niyang alam ko na kasinungalingan iyon. Ang senyales na 11 ay noong nakita ko si Miguel isang Huwebes ng hapon na umiiyak mag-isa sa liwasan malapit sa paalan. 3:00 pa lang ng hapon. Dapat nasa bahay na siya, pero mag-isa siya sa liwasan. Sinabi ni nanay pupunta siya sa parlor at hintayin ko siya rito. Isang batang 7 taon, mag-isa sa pampublikong liwasan. Naghihintay sa inang nagpapagupit ng kuko. Doon ko nagsimulang intindihin na ang mga senyales na iyon ay hindi senyales lang. Pabaya na iyon. Unti-unting pag-abandona. Isang inang nakikita ang sariling anak bilang hadlang sa kanyang kasiyahan. Ang senyales na 12 at huli ay isang usapan na narinig ko nang hindi sinasadya. Nasa bahay ni Maria ako na tumutulong sa pag-aayos ng gripo nang dumating si Nelson na nag-uusap sa telepono. Hindi ako makakaalis ngayon. May dala si Maria na batang nakadikit. Yung batang iyon, tinutukoy ang apo ko na parang asong gala. Lumabas ako sa bahay na iyon na may katiyakan. Pinipili ng anak ko ang mga lalaki kaysa sa anak niya at mas masahol. Hinahayaan niyang saktan ng mga lalaking iyon ang apo ko. Pero hindi pa rin ako kumilos. Bakit? Dahil harapin ang katotohanan na pinalaki mo ang isang anak na kayang pabayaan ang sariling anak ay isa sa pinakamahirap na bagay na magagawa ng ama. Ibig sabihin noon ay nabigo ka hindi lang bilang ama, kundi bilang tagaporma ng pagkatao. Nagpatuloy ako sa pagkukunwaring naniniwala sa mga dahilan niya. Nagpatuloy sa pagpapautang. Nagpatuloy sa pag-aalaga kay Miguel sa weekend at ibabalik sa bahay na hindi siya gusto hanggang sa Biyernes na iyon. Hanggang makita ko ang apo ko sa bangko na gutom. Takot, inabandona na parang basura. Doon ko naintindihan na may mga sandali sa buhay na ang pagkukunwaring hindi nakikita ay pagiging kasabwat. At hindi ako magiging kasabwat sa pag-abandona sa sariling apo. Sa loob ng 3 linggo, pagkatapos ng gabing iyon na natagpuan ko si Miguel sa bangko, ginawa ko ang hindi ko inakalang gagawin. Imbestigahan ang sariling anak. At ang natuklasan ko ay sumira sa akin sa paraang hindi kaya ng 38 taon na mabigat na trabaho. Ang pagsasamantala ay hindi lang kay Miguel, pati sa akin. 2 taon na mula nang magretiro ako. Naging pribadong bangko ako ni Maria. At mas masahol, pinopondohan ko yon akala ko para sa apo ko. Nagsimula akong magtala ng lahat. Bilang dating manggagawa sa pabrika, sanay akong maging maayos, may petsa, halaga, detalye. Tuwing humihingi siya ng pautang, sinusulat ko. Ang dahilan na sinabi niya, ang halaga, ang petsa na sinabing ibabalik. Sa 2 taon, humingi si Maria ng 700,000 piso. Kalahati ng ipon ko bilang retirado. Tay, hanggang sa katapusan ng buwan lang. Pang-school uniform ni Miguel. 25,000 piso. Tay, mataas ang bill ng kuryente. Hindi ko alam bakit. 16,000 piso. Tay, may problema sa ngipin si Miguel. Kailangan treatment. 50,000 piso. Tay, sira ang sasakyan.
Wala akong pangtrabaho kung walang sasakyan. 60,000 piso. Laging si Miguel ang dahilan. Laging emergency. Laging pangako na hindi natutupad. Pero ang totoong investigasyon ay nagsimula ng sundan ko, si Maria, isang Martes. Sinabing dadalhin niya si Miguel sa doktor. Sumakay ako ng jeep 2 oras pagkatapos siyang umalis. Pumunta ako sa klinika na sinabi niya at, hulaan nyo, walang appointment. Hindi pasyente ni Miguel ang doktor na iyon. Nasaan siya? Natuklasan ko noong susunod na Huwebes. Sinundan ko siya hanggang sa mall sa sentro ng lungsod. Wala siyang kasamang si Miguel, kasama niya si Nelson. Pumasok sila sa tindahan ng mamahaling damit. Nakita ko silang bumibili ng suite na mahigit 20,000 piso. Tinanong ko ang presyo sa Salesladi pagkaalis nila. Suite na mas mahal pa sa grocery ko sa 2 buwan. Sa araw ding iyon na humingi siya ng 1,000 piso dahil kailangan daw bagong sapatos ni Miguel para sa paralan. Sistemtiko at planado ang pagsasamantala. Alam niya kung paano ako manipulahin. Laging ginagamit si Miguel bilang dahilan. Laging may urgency. Laging umaapela sa pagiging lolo na tagapagtanggol. At ako, bilang matandang umiibig sa apo, naniniwala lagi. Pero ang pinakamasakit na bahagi ng investigasyon ay matuklasan kung paano talaga nabubuhay si Miguel. Isang Huwebes, nagkunwaring pupunta ako sa palengke. Pero pumunta ako sa paralan ni Miguel sa oras ng dismissal. Nanatili ako sa malayo na nagmamasid. Lumabas ang ibang bata at sinundo ng mga magulang, lolo at lola, masaya, tumatakbo, nagkukwentuhan kung paano ang araw nila. Si Miguel lumalabas mag-isa, batang 7 taon na naglalakad hanggang sa sakayan ng jeep, sumasakay ng pampublikong sasakyan pauwi. Sinundan ko ang jeep sa sasakyan ko at nakita kung saan siya bumaba. Hindi sa bahay nila Maria, 3 blok bago iyon. Naglalakad siya mag-isa hanggang sa bahay. May dalang bag na mukhang mabigat para sa kanya. Pagdating sa bahay, walang tao. Kinuha niya ang susi na nakatago sa ilalim ng paso at pumasok mag-isa. Batang 7 taon na umuwi mag-isa araw-araw. Nanatili ako sa kalye ng 2 oras. Dumating si Maria alas 7 ng gabi. 2 oras na mag-isa ang apo ko sa bahay. Walang nag-alaga, walang nagmamahal, walang nagtatanong kung paano ang araw niya sa paralan. Ang pag-iisa ng batang iyon ay katulad ng pag-iisa ko, bilang 62 anyos na natuklasan na ang anak na pinalaki ng buong pagmamahal ay kayang pabayaan ang sariling anak. May partikular na pag-iisa ang lalaking nagbigay ng buong buhay sa pamilya at natuklasan na hindi sulit ang pamilyang iyon sa ininvest niya. Sakit iyon sa dibdib, nakakaagaw ng tulog, nakakapawala ng lasa sa pagkain. Iyon ang pag-iisa ng taong nagtayo ng buhay sa paligid ng mga hindi karapat-dapat sa ganoong investment. Sa loob ng 3 linggo ng investigasyon, nakipag-usap ako sa ibang lalaki sa katulad kong edad sa health center. Sa plaza kung saan dinala ko si Miguel maglaro, sa pila sa bangko. Natuklasan ko na hindi ako nag-iisa. Maraming ama diyan na nagpopondo sa kawalang pasasalamat ng mga anak, na matanda na lumalabas lang kapag may kailangan. Maraming lolo na sinasamantala ng mga anak na ginagamit ang mga apo bilang emosyonal na palitan. Si Mang Juan, kapitbahay 2 bahay ang layo. Pareho ang sitwasyon, diborsyada ang anak na may 2 anak, tumatawag lang kapag may kailangang pera. Berting, mahigit 1,000,000 piso na ang naipautang ko sa batang iyon. At alam mo kung kailan siya nagbayad? Wala. Pero kapag kailangan niya ng kasama sa doktor, laging may lakat. Si Mang Antonio, dating kasama ko sa pabrika, nagpopondo sa anak na 40 anyos na hindi makapag-establish. Laging may bagong dahilan. Ngayon gusto magnegosyo. Humingi ng 300,000. Sinabi ko wala ako. Sinabi niya sakim ako. 40 anyos na, Berting, at umaasa pa rin sa ama sa lahat. Iba ang pag-iisa ng lalaki sa pag-iisa ng babae. Ang mga babae may mga kaibigan, grupo, support network. Kami sa henerasyon namin pinalaki na maging matatag, mag-isa magdesisyon, hindi umiyak sa gatas na natapon. Kaya kapag natuklasan namin na sinamantala kami ng sariling anak, wala kaming mapagkwentuhan. Nilalamon namin ang sakit, nagkukunwaring maayos ang lahat at nagpapatuloy na masamantalahan. 2 taon akong sinamantala at ayaw kong aminin. Dahil ang pag-amin ay pagdanggap na nabigo ako bilang ama. Pag-amin na ang batang pinalaki ko mag-isa, pinag-aral sa kolehiyo, pinrotektahan sa lahat, ay naging tao na kayang gamitin ang sariling anak bilang emosyonal na sandigan. Pero ang huling patak na nagpuno sa baso ay noong Biyernes. Nagkasundo kaming sunduin ko si Miguel sa paaralan para makasama ako sa weekend. Dumating ako ng mas maaga at nakita ko ang eksenang sumira sa akin.
Nakaupo mag-isa ang apo ko sa courtyard ng paaralan, habang naglalaro ang ibang bata. Lumapit ang guro sa akin. Mang Berting, pwede po ba tayong mag-usap? Siyempre, ma'am. Nag-aalala ako kay Miguel. Laging gutom pagdating sa paaralan. Minsan natutulog sa klase. At kahapon, tinanong niya ako kung pwede siyang matulog rito sa paaralan. Batang 7 taon, hindi nagtatanong noon kung maayos ang pag-aalaga sa bahay. Dagdag pa niya, madalas niya rin pong banggitin kayo. Lolo ko ang nagdadala sa akin sa plaza. Lolo ko ang gumagawa ng sandwich. Lolo ko ang nagkukwento ng kwento. Hindi niya binabanggit ang nanay niya. Wala. Parang sinuntok ako sa tiyan ng usapan na iyon. Sa magalang na paraan, sinasabi ng guro na pabayaan ang apo ko, at ako lang ang reference niya ng maayos na pag-aalaga. Ma'am, kung may mangyari kay Miguel, kung dumating siyang may sugat, kung mapansin niyo ang anumang kakaiba, tawagan niyo po ako. Iniwan ko ang numero ko, at umalis ako roon na may katiyakan. Hindi ko na kayang magkunwaring hindi nakikita. Hindi na ako pwedeng maging kasabwat sa pabaya. Hindi na ako pwedeng magpautang na nagpopondo sa pag-abandona sa sariling apo. Noong Biyernes na yon dinala ko si Miguel sa bahay at nagdesisyon ako. Mananatili siya sa akin hanggang maayos ang sitwasyon. Hindi pansamantala, tuluyan na. At kung gusto ni Maria na mabalik ang anak niya, kailangan niyang patunayan na handa na siyang maging ina ng totoo. Kinawayan ko si Maria kinabukasan ng umaga. Maria, si Miguel mananatili muna sa akin ngayong linggo. Bakit, Tay? Kailangan ko siya rito. Kailangan mo para saan? Katahimikan. Walang masagot dahil wala talagang sagot. Wala siyang kailangan kay Miguel. Ako ang kailangan niya para punduhan ang buhay niya at ginagamit niya si Miguel bilang dahilan. Tay, hindi ka pwedeng magdesisyon mag-isa. Ako ang nanay niya. Kung ganoon, magsimula kang kumilos bilang nanay. At binabaan ko. Unang beses sa 2 taon na nagsalita ako ng matatag kay Maria. Unang beses na nilinaw ko na alam ko na ang laro. Unang beses na inilagay ko ang kapakanan ni Miguel higit sa pangangailangan kong mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Pero alam ko hindi yon magtatapos doon. Kilala ko ang anak ko. Hindi niya tatanggapin na mawawalan siya ng kontrol ng walang laban. Hindi niya tatanggapin na mawawala ang emosyonal na sandigan na ginagamit para makakuha ng pera. At tama ako. Lunes dumating siya sa pintuan ko, hindi mag-isa. Dala niya si Nelson at isang babaeng hindi ko kilala. Naka-formal na damit at may folder sa kamay. Tay, ito si Ma'am Fernanda mula sa YesBli. Kailangan niyang suriin ang kalagayan ni Miguel rito. Ang sarili kong anak ang nag-activate ng YesBli laban sa akin. Magandang umaga, Mang Berting. May natanggap kaming reklamo na ang bata ay pinipigilan dito laban sa kagustuhan ng ina. Pwede po ba akong pumasok? Tiningnan ko si Maria. Hindi niya ako makatingin. Pwede kayong pumasok. Nagdagal ng 40 minuto ang social worker sa bahay ko. Nakita niya si Miguel na naglalaro sa sala. Maayos ang damit, busog, masaya. Nag-usap kami tungkol sa routine namin. Almusal alas 7. Aralan alas 8. Sinusundo ko alas 5. Aralin, hapunan, paligo, kwento bago matulog. Normal na routine ng batang inaalagaan. Nag-usap din siya kay Miguel. Tinanong din niya kung maayos siya, kung may gusto siyang bagay, kung may takot siya sa anumang bagay. Sumagot ang bata na masaya siya. Gusto niyang manatili sa akin. Ayaw niyang umalis. At bakit ayaw mong umalis, Miguel? Dahil dito masarap ang pagkain at hindi ako naiiwan mag-isa. Nagsulat ang social worker. Nagtanong pa. Pagkatapos ay tinawag ako para mag-usap ng pribado. Mang Berting, hindi ko po kayo niloloko. Malabo po ang sitwasyon. Ang nanay po ay nagreklamo na pinipigilan niyo ang bata. Pero base sa evaluation ko, maayos na inaalagaan ang bata rito. Mas maayos pa nga. Napansin niya bilang profesional na may karanasan na may mali sa kwento ni Maria. Ano po ang pwede kong gawin, ma'am? Opisyal po, dapat ko kayong payuhan na ibalik ang bata sa ina, na siya ang legal na tagapag-alaga. Pero unofficially, pwede kayong mag-file ng petisyon para sa temporary custody dahil sa pabaya, pero kailangan niyo ng ebidensya. Ebidensya. May 3 linggo akong tala, pero sapat kaya iyon. Pag-aalis ng social worker, dumating ang labanan na inaasahan ko sa loob ng 2 taon. Tay, isasama ko si Miguel ngayon. Hindi siya sasama. Hindi mo ako mapipigilan. Ako ang nanay niya. Doon na nagpasok si Nelson. Opo, Mang, wag nang magpalaki. Mabait naman si Maria na hinayaan ang bata rito sa weekend. Sobra na. Yung salitang Mang na sinabi ng may pang-alipusta, na parang matandang hangal na hindi nakakaalam ng buhay at bata,
para sa apo ko. Sa bahay ko mismo, sa harap ko. Anong sinabi mo? Relax lang, Mang, wag mag-init. Doon na nagbago ang loob ko. Permanenteng pagbabago, hindi na mababawi. 40 taon na nilalamon ko ang pang-alipusta ng supervisor sa pabrika. 20 taon na nilalamon ko ang lihim na pang-alipusta ng mga manugang. 2 taon na nilalamon ko ang pagsasamantala ng sariling anak. Pero ang marinig ang lalaking iyon na mandamay sa akin sa sarili kong bahay sa harap ng apo ko ay ang hangganan. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa upuan. Walang sinabi. Tiningnan ko lang si Nelson sa paang naintindihan niya agad. Ang paraan na tinitingnan ng lalaking nagtrabaho, 40 taon sa bakal, at apoy sa taong kailangang ilagay sa lugar. Nelson, 10 segundo para lumabas ka sa bahay ko, at kung marinig ko ulit na tinawag mong, bata, ang apo ko. Matutuklasan mo na kahit 62 anyos na ako. Naalala ko pa kung paano inaayos ang mga bagay. Nagulat pa ako sa tono ng boses ko. Galing iyon sa lugar na akala ko nawala na. Boses ng lalaking hindi tumatanggap ng pang-alipusta. Namula si Nelson, pero lumabas siya. Naiwang walang reaksyon si Maria. Hindi sasama si Miguel sa inyo ngayon. Tay, Maria, umupo ka. Dito tayo mag-usap na 2 taon ng huli. Umupo siya. Siguro, dahil napagtanto niyang hindi na ako humihingi. Nagdedesisyon na ako. 700,000 piso. Ano? 700,000 piso. Iyon ang hiniram mo sa akin sa loob ng 2 taon. Lagi sinasabing para kay Miguel. Gusto kong mabalik lahat bago ang Biyernes. Tay, nabaliw ka ba? Wala akong ganoong pera. Alam ko wala ka dahil ginastos mo sa marangyang buhay ng boyfriend mo. Kaya may mungkahi ako. Ibabayad mo ba ang 700,000 o pipirmahan mo ang dokumentong ibibigay sa akin ang temporary custody ni Miguel hanggang mapatunayan mong kaya mo na siyang alagaan ng maayos? Anong dokumento? Hindi mo pwede yon. Kinuha ko ang papel mula sa drawer. Dokumentong inihanda ko noong weekend na may tulong ng abogado na kilala ko mula pa sa pabrika. Simple pero legal na dokumento. Pansamantalang paglilipat ng responsibilidad kay Miguel sa akin. Pwede ko at gagawin ko. Maria, 2 opsyon ka lang. Tanggapin mo na kailangan mong magbago at hayaan mo akong tulungan kang maging mas mabuting ina o dadalhin kita sa korte na may dala ang lahat ng natuklasan ko sa 3 linggong ito. Ano nang natuklasan mo? Doon ko ipinakita ang notebook. 3 linggo ng detalyadong tala, petsa kung kailan naiwan mag-isa si Miguel sa bahay. Perang hiniram na may peking dahilan. Usapan sa guro, larawan ng batang payat na payat. Resibo na nagpapakita na ang pera para kay Miguel ay ginagastos sa iba. Namutla si Maria. Tay, binisto mo ako. Binisto kita at hindi ko nagustuhan ang natuklasan. Hindi mo ba naiintindihan? Mahirap palakihin ang anak mag-isa. Kailangan ko rin ng buhay. Ang kailangan ng buhay ay hindi dahilan para pabayaan ang bata. At alam mo yon. Maayos naman si Miguel. Ako ang nag-aalaga. Maria, ang anak mo ay dumating sa paaralan na nagtatanong kung pwede siyang matulog doon. Hindi nagtatanong ng ganoon ang mga batang maayos ang pag-aalaga. Nagsimulang umiyak siya, pero hindi yon iyak ng pagsisisi. Iyak yon ng nahuli sa kasinungalingan at hindi na alam kung paano makakalusot. Tay, gusto mo bang kunin ang anak ko? Gusto kong maayos ang pag-aalaga sa apo ko. Kung ibig sabihin noon ay matututo kang maging ina ulit, mabuti. Kung ibig sabihin noon ay alagaan ko siya hanggang magdesisyon kang magmatur, okay din. Umalis siya ng walang pirma. Pero alam kong babalik siya dahil laging bumabalik si Maria kapag may kailangan. Sa natitirang linggo, inayos ko ang lahat. In-enroll ko si Miguel sa mas malapit na paaralan para hindi na siya sumakay mag-isa ng jeep. Dinala ko siya sa doktor para sa full check-up. Binilhan ko siya ng damit, sapatos, school supplies. Inayos ko ang guest room para maging kwarto niya ng tuluyan. Miraculous, tumawag si Maria. Tay, kailangan nating mag-usap. Sage, naghiwalay na kami ni Nelson. Siyempre naghiwalay. Mga lalaking tulad ni Nelson, gusto lang ng babaeng walang responsibilidad. Babaeng may anak, istorbo. Anong kinalaman noon sa akin? Tay, gusto kong magbago. Gusto kong maging mas mabuting ina kay Miguel. Pero sa paraan ko. Anong paraan mo, Maria? Babalik ako rito sa bahay. Alagaan ko si Miguel dito habang nagtatrabaho ka. Magbabahagi tayo ng responsibilidad. Naisip ko ang mungkahing iyon ng eksakto, 3 segundo. Hindi. Bakit? Dahil hindi ka gusto maging ina. Gusto mong bumalik sa bahay ng tatay mo dahil iniwan ka ng boyfriend mo at wala kang matitirhan. Hindi responsibilidad ko si Miguel. Maria, responsibilidad mo iyon.
At kung ayaw mo ng responsibilidad na iyon, tatanggapin ko. Tay, hindi mo pwede kunin si Miguel magpakailanman. 62 anyos ka na. At ano, may iba pa akong 62 anyos na natitira. At lahat ng iyon ay mas magiging maayos na ma-invest sa pag-aalaga sa batang nagmamahal sa akin kaysa sa pagpopondo sa anak na gumagamit sa akin. Binabaan ko. Huwebes, dumating siya sa paralan ni Miguel. Tinawag ako ng guro. Mang Berting, narito po ang nanay ni Miguel. Gusto niyang isama siya. Sinabi ko na ang bata ay ibinibigay ko lang sa taong laging sumusundo. Nagalit siya ng husto. Biyernes dumating ang inaasahan ko. Biyernes alas 6 ng gabi. Tumunog ang doorbell. Si Maria, mag-isa na ngayon, may hawak na papel. Tay, pipirmahan ko na. Ang dokumento ng temporary custody. Pero may kondisyon. Laging may kondisyon kay Maria. Ano? Tulungan mo ako ng 200,000 piso para makapag-reorganize. Magrenta ako ng maliit na apartment. Makakuha ng mas magandang trabaho. Maghanda para maging ina ng tama. Pagkatapos ng 6 na buwan, gusto ko nang bumalik ang anak ko. Tiningnan ko ang 37 anyos na babaeng pinalaki ko mag-isa, pinag-aral sa kolehiyo. Minahal higit sa lahat at nakita ko ang taong ginagamit pa rin ako. Naglalagay pa rin ng kondisyon para gawin ang dapat natural, alagaan ang sariling anak. Hindi. Anong hindi? Hindi na ako magbibigay ng kahit piso pa, Maria. At ang 6 na buwan ay naging indefinite. Pwede mong makita si Miguel kahit kailan. Pwede mong isama sa labas. Pwede kang makilahok sa buhay niya. Pero manatili ka rito sa akin hanggang mapatunayan mo sa gawa, hindi sa salita, na handa ka ng maging ina. Ito ba'y panghihingi? Ito'y proteksyon. Pinoprotektahan ko ang apo ko na hindi na mapabayaan. Pinirmahan niya ang papel habang umiyak. Umiyak sa galit, hindi sa lungkot. At sa sandaling iyon, habang pinapanood ko ang anak ko na pumipirma sa pansamantalang paglipat ng kustodi ng sariling anak, naintindihan ko ang mahalagang bagay. Hindi palaging ang pag-ibig ay pagbibigay ng gusto ng tao. Minsan ang pag-ibig ay pagpigil na magpatuloy ang tao sa pagkakamali. Minahal ko si Maria, pero mas minahal ko si Miguel. At sa pagitan ng kaginhawaan ng may sapat na gulang na anak at ng kaligtasan ng apo ko, walang pagpipilian. Pero malayo pa sa katapusan ang kwento. Dahil kahit pinirmahan na ni Maria ang papel, may plano pa siya. Plano na halos nagtagumpay. 3 araw pagkatapos ng pagpirma ni Maria sa temporary custody, nawala siya. Hindi sumasagot sa telepono. Hindi lumalabas sa trabaho. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Una kong akala baka tampo lang, para magkasala ako. Pero nang 2 linggo nang walang balita, nagsimula akong mag-alala. Si ate niyang si Christina na nakatira sa ibang probinsya ang tumawag at sinabi ang totoo. Tay Berting, nandito si Maria sa akin. Dumating siyang umiyak, sinasabing kinuha mo raw si Miguel. Nilalabhan mo raw ang utak ng bata laban sa kanya. Christina, alam mo ba kung bakit ko kinuha si Miguel? Sabi niya, dahil sa bagong boyfriend na hindi mo gusto. Kamanghamanghang paano i-distort ni Maria ang katotohanan. Gawing problema sa boyfriend ang pabaya. Gawing pag-usig ang proteksyon. Christina, umupo ka't ikukwento ko ang totoo. Ikinuwento ko lahat. 3 linggo ng investigasyon. 700,000 piso na hiniram. Si Miguel na payat, mga absent sa paaralan. Ang batang iniiwan mag-isa sa bahay ng maraming oras. Katahimikan sa kabilang linya. Tay Berting, hindi ko alam. Sabi niya selos kaaw, dahil may boyfriend siya na gusto kang kontrolin sa pamamagitan ni Miguel. At pinaniwala mo. Hindi ko alam kung kanino maniniwala. Christina, ibigay mo ang telepono sa kapatid mo. Mas katahimikan. Ayaw daw makipag-usap sa'yo. Kung ganoon sabihin mo kapag handa na siyang magkaroon ng usapang matatanda tungkol sa kinabukasan ng anak niya. Tumawag siya sa akin. Hanggang noon, mananatili rito si Miguel na inaalagaan ng maayos. Binabaan ko. Pero ang usapang iyon ay nagpakita sa akin ng mahalagang bagay. May ibang bersyon ng kwento na ikinukwento si Maria sa lahat. Ako ang kontrabida na nagnakaw ng apo niya dahil sa kapritso ng matanda. 1 linggo pagkatapos, natuklasan ko na mas malala pa ang sitwasyon kaysa inakala ko. Tumawag ang abogado na tumulong sa papeles. Berting, may kakaiba. May tumawag ang Yesbulyi tungkol sa apo mo. Mukhang may gumawa ng reklamo laban sa'yo. Reklamo laban sa akin. Sinusubukan ni Maria na siraan ako gamit ang sistema. Anong kleseng reklamo? Alleged parental alienation. Ginagamit daw kita ang bata laban sa nanay niya. Darating ang evaluation. Parental alienation. Ako ang inaakusahan ng ginagawa mismo ni Maria.
Gamitin ang bata bilang sandigan ng emosyonal na panghihingi. Dumating ang ESBLY noong Martes. 2 babae at 1 lalaki. Seryoso lahat. May clipboard at direktang tanong. Mang Berting, may natanggap kaming reklamo na iligal mong pinipigilan ang menor de edad at lumilikha ng conflict sa pagitan niya at ng nanay. Ipinakita ko ang lahat ng papeles, ang temporary custody na pinirmahan ni Maria, ang tala ng 3 linggo ng investigasyon, ang medical report na nagpapakita na desnutrido si Miguel, ang usapan sa guro tungkol sa absent at pag-ugali ng bata sa paaralan. Pwede po bang makausap ang bata? Siyempre. Nag-usap sila kay Miguel ng halos 1 oras. Tinanong tungkol sa routine, kung paano siya nakakaramdam, tungkol sa nanay, tungkol sa akin. Sumagot ang bata ng natural. Masaya siya, maayos sa paalan. Namimiss niya ang nanay, pero naiintindihan niyang natututo itong alagaan siya ng mas mabuti. At sino ang nagsabi sa iyo na natututo ang nanay mo na alagaan ka ng mas mabuti? Wala. Alam ko dahil ipinaliwanag sa akin ni Lolo na minsan, kailangang matuto ang matatanda ng bagong bagay tulad ng mga bata. Pagkatapos ng 2 oras na evaluation, malinaw ang konklusyon. Walang parental alienation. Maayos na inaalagaan si Miguel. Well-adjusted at nagpapakita ng tamang pag-unawa para sa edad niya tungkol sa sitwasyon. Pero binigyan ako ng babala ng pinuno ng team. Mang Berting, hindi ito ang huling reklamo. May determinado na lumikha ng gulo. Panatilihin mong documented ang lahat ng bisita ng nanay, lahat ng pag-aalaga sa bata. Dahil kapag may dumating pang reklamo, mas malalim ang investigasyon. Tama siya. 2 linggo pagkatapos, dumating ang summons mula sa korte. Pumasok na si Maria sa legal na landas. Humihingi ng kustodi pabalik. Sinasabing pinilit ko siyang pumirma sa dokumento. Parang sinuntok ako sa tiyan. Ang sarili kong anak ang nagdemanda sa akin dahil pinrotektahan ko ang apo ko. Diretso ang sabi ng abogado. Berting, gusto niya ng giyera. At kapag may gustong giyera, kahit ano ay gagawin. Handa ka ba? Handa para saan? Para marinig ang mga kasinungalingan tungkol sa iyo sa publiko. Para suriin ang buhay mo. Para matuklasan kung ano ang kayang gawin ng taong desperado. Hindi ko naisip na totoo pala ang hula na iyon. Ang unang hearing ay nakaschedule 1 buwan pagkatapos. Sa loob ng buwang iyon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Una, nagtatanong ang mga kapitbahay kung totoo bang sinasaktan ko si Miguel. May kumakalat na tsismis sa barangay. Pangalawa, tumutunog ang telepono ko sa kakaibang oras. May tumatawag at binababa, minsan 3, 4 na beses sa gabi. Pangatlo, ibang social worker ang dumating sa paaralan ni Miguel na nagtatanong tungkol sa akin. Sinabi ng guro, Mang Berting, kakaiba. Hindi niya tinanong kung paano si Miguel. Tinanong niya kung nagsasalita ka ba na masama tungkol sa nanay, kung may takot ba ang bata sa'yo. Pang-4, at ito ang pinakamababa. May tumawag sa dating kumpanya ko na 38 taon akong nagtrabaho na sinasabing iniimbestigahan ako dahil sa maltreatment, kahit retired na ako. Nabahira ng reputasyon ko sa mga taong kilala ako ng matagal. Sinusubukan ni Maria na sirain ako socially bago ang hearing. Gusto niyang dumating ako roon na demoralized na, tingin ng suspetsado. Pero nagkamali siya. Malaking pagkakamali na nagbago ng lahat. Sa gabi bago ang hearing, dumating siya sa pintuan ko. Hindi mag-isa. Dala niya si Nelson at 2 lalaki na hindi ko kilala. Tay, huling pagkakataon. Ibalik mo si Miguel. Kusang loob ngayon o bukas sa hearing matutuklasan mo kung ano ang kaya ko. Maria, umalis ka sa bahay ko at isama mo ang mga lalaking iyan. Doon nagpasok si Nelson. Mang, hindi mo alam kung kanino ka nakikialam. May ebidensya si Maria na sinasaktan mo ang bata. May larawan, may recording. Bukas mawawala ang kustodi mo at mapoproseso ka pa sa violence. Peking ebidensya. Gumawa sila ng fake evidence laban sa akin. Anong ebidensya? Ipinakita ng isa sa mga hindi kilalang lalaki ang cellphone. Recording ng usapan namin ni Miguel. Pero na-edit, pinutol para mukhang binantaan ko ang bata samantalang ipinaliliwanag ko lang kung bakit hindi pwede magpuyat. Nerecord nila ang usapan sa bahay ko. May recording kami at marami pa. Mga larawang nagpapakita ng sugat kay Miguel. Mga sugat na wala o galing pa sa paggabaya at kinunan pagkatapos para gamitin laban sa akin. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang 4 na matanda na nagkukumpirma para sirain ang 62 anyos na lalaki na nagpoprotekta lang sa bata. Naintindihan ko ang antas ng kasamaan na kaya ng anak ko at nagdesisyon ako na magbabago ng lahat. Lumabas kayo sa bahay ko ngayon din. O ano, Mang?
Ang hindi nila alam ay nagre-record ang buong usapan. Bumili ako ng digital recorder noong nakaraang linggo, at iniiwan ko itong naka-on tuwing may kakaibang bisita. O matutuklasan ninyo na kaya ko rin maglaro ng marumi. Nagdawanan sila at umalis. Pero kinabukasan, sa hearing, ako ang natawa. Iniharap ng abogado nila ang peking ebidensya. Na-edit na recording, lumang larawan ng sugat, pahayag ng kapitbahay na namanipulete, arsenal ng kasinungalingan para sirain ako. Pagdating ng tune ko, iniharap ko ang recording noong gabi bago. Ang usapan kung saan inamin nila na gumawa ng fake evidence, ang malinaw na banta, ang konspirasyon para gumawa ng peking ebidensya. Tahimik na nakinig ang huwes sa lahat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Maria sa ekspresyong hindi ko malilimutan. Ginagawan niyo po ng panlilinlang ang hustisya. Bukod ba sa perjury, falsedad at kalumnya? May sasabihin po ba kayo? Bumagsak si Maria. Doon, sa harap ng huwes, bumagsak siya. Dahil nahuli siya sa kasinungalingan sa paraang hindi niya matatanggi. Ang sarili niyang boses ay nasa recording. Inaamin na peke ang ebidensya. Sinubukan ni Nelson na makalusot. Your Honor, tinulungan ko lang ang desperadong ina na mabawi ang anak. Tinulungan mo ang paggawa ng peking ebidensya laban sa mabuting mamamayan at may pangalan iyan, krimen. Nagkakaisa ang desisyon. Mananatili sa akin ang kustodi ni Miguel. Ansamantala nawala kay Maria ang karapatan sa visitasyon hanggang makumpleto ang psychological accompaniment at sasagutin pa rin niya ang kriminal na kaso sa pagtatangka ng pandaraya. Pero lampas sa legal ang konsekwensya sa kanila. Natanggal si Nelson sa trabaho nang malaman ng employer na sangkot siya sa fabrication of evidence. Si Maria, bukod sa pagkawala ng anak, nawala ang kredibilidad sa trabaho. Ang mga kapitbahay na namanipulete ay naramdamang ginamit at tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Ang pamilya, pagkatapos malaman ang totoo, pumapanig sa akin. Mga buwan pagkatapos, tumawag si Maria na umiiyak. Hindi sa galit ngayon, sa pagsisisi. Tay, sinira ko ang lahat. Sinira mo. Anong gagawin ko ngayon? Matuto kang maging mas mabuting tao, at baka balang araw matuto kang maging ina. Nagtherapy siya ng 1 taon. Tuluyan nang naghiwalay kay Nelson. Nag-aral ulit. Nakakuha na mas magandang trabaho, at pagkatapos lamang mapatunayan na talagang nagbago siya. Saka siya pinayagang bumisita kay Miguel ulit. Pero nagawa na ang pinsala. Natuto ang apo ko na ang sariling ina ay kayang magsinungaling para saktan ang nag-aalaga sa kanya. Natuto siya ng maaga na hindi lahat ng matanda ay mapagkakatiwalaan. Irreversible ang konsekwensya ng desisyon ni Maria. Nakabalik ang karapatan niyang bisitahin ang anak. Pero hindi na buong tiwala ang nakuha niya mula rito. Dahil hindi nakakalimutan ng mga bata kapag iniwan sila at hindi pinapatawad kapag nakikita nilang sinasaktan ang nagpoprotekta sa kanila. Ngayon, 3 taon pagkatapos, ibang tao na si Maria, mas responsible, mas mature, pero binabayaran pa rin niya ang presyo ng mga desisyong ginawa at babayaran niya iyon habang buhay. Dahil ang ilang tulay pag nasunog ay hindi na magiging katulad kahit ayusin pa. Kakaiba ang mga unang araw pagkatapos ng hearing. Hindi gaanong relief ang naramdaman ko. Pinaghalong lungkot at kalayaan na hindi ko pa naranasan. Lungkot dahil hindi na magiging pareho ang relasyon ko kay Maria. Kalayaan, dahil sa wakas pwede ko nang ituon ang pansin sa tunay na mahalaga. Palakihin ng maayos ang apo ko. Sa 62 anyos nagsisimula, ulit ako bilang ama, at natuklasan na maging full-time lolo ay iba talaga kumpara sa pagiging ama sa murang edad. Noong ama ko kay Maria, buong araw ang trabaho, pagod na pag-uwi, kaunti ang oras sa mga talagang mahalaga. Ngayon, retired, may karanasan ng mga dekada at karunungan na dala lang ng panahon. Pwede akong maging uri ng tagapag-alaga na lagi kong gustong maging. Namulaklak ng husto si Miguel. Sa loob ng 3 buwan na kasama ko ng tuluyan, tumaba siya, bumuti ang grado sa paaralan, nakagawa ng bagong kaibigan. Pero higit sa lahat, bumalik siyang bata. Bumalik ang madaling tawa, ang mausisang tanong, ang pagkukwento ng mga kamanghamanghang kwento, at natuklasan ko ang mga talento na hindi ko alam na meron siya. Halimbawa, ang pagluluto. Sa buong buhay kong may sapat na gulang, basic lang ang niluluto ko, kanin, munggo, carne norte, pritong itlog. Pero kasama si Miguel, nagsimula akong mag-experiment. Natuto akong gumawa ng lasagna sa panonood ng YouTube. Natuto akong gumawa ng homemade bread, dahil gusto raw niyang tikman ang mainit na tinapay mula sa oven. Natuto akong gumawa ng dessert, dahil natuklasan kong ilan lang ang higit na kasiyahan sa buhay kaysa makita ang batang nakangiti na may tsokolete sa bibig. Ang pagluluto ay naging therapy.
Paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain na ginawa ng may pag-iingat. At si Miguel, na dating nagrereklamo sa pagkain ng kasama ang nanay, naging pinakamahusay kong food critic. Lolo, mas masarap pa itong lasag na kaysa sa restaurant. Sabi niya, at pakiramdam ko pinakamagaling akong chef sa mundo. Narediscover ko rin ang saya ng pagtuturo. Mausisa si Miguel sa lahat. Paano gumagana ang sasakyan? Bakit asul ang langit? Paano ginagawa ang bakal sa pabrika kung saan ako nagtrabaho? At natuklasan ko na may 40 taon akong kwentong ikukwento. Kwento ng trabaho, ng tagumpay, ng panahon kung kailan iba ang mga bagay. Nagsimula akong magdala sa kanya sa workshop ni Mang Antonio. Dating kasama ko sa pabrika. Para makita kung paano inaayos ang sasakyan. Namamangha ang bata sa mga tool, sa proseso ng paglutas ng problema sa makina. Lolo, paglaki ko gusto kong maging katulad mo. Marunong mag-ayos ng mga bagay. Marunong mag-ayos ng mga bagay. Magandang definisyon yon para sa buhay na ginawa. Pero ang pinakamalaking rebirth ay emosyonal. Taon na akong pakiramdam na wala ng silbi. Matandang retire na para lang magpautang at mag-alaga ng apo sa weekend. Kasama si Miguel na nakatira sa akin. Naramdaman ko ulit na kapakipakinabang, mahalaga ulit. Kailangan ulit bumangon ng maaga para magluto ng almusal para sa maya-maya, tulungan sa aralin, pumunta sa meeting ng parents sa paaralan, alagaan kapag may sakit, ipagdiwang ang maliliit na tagumpay, magandang grado, natanggal ng ngipin, magandang drawing. Ang mga bagay na iyon ang nagbigay ng saysay sa araw ko. At tinuruan din ako ni Miguel ng mga bagay. Tinuruan niya ako ng pasensya sa paang hindi naturo ng 40 taon na trabaho. Iba ang oras ng mga bata sa matatanda. Matagal silang magtali ng sapatos, intindihin ang paliwanag, tanggapin na hindi nila kaya ang isang bagay. Pero ang pasensyang natutunan ko sa kanya ay nagpabuti sa akin bilang tao, mas kalmado, hindi na masyadong nag-aalala. Tinuruan din niya akong tingnan ang mundo ng bagong mata, ang liwasan na para sa akin ay lugar lang ng mga laruan. Para sa kanya ay universo ng posibilidad, ang paglalakad sa kalye na para sa akin ay ehersisyo lang. Para sa kanya ay ekspedisyon na puno ng tuklas. Ang hapon ng ulan na para sa akin ay nasayang na araw. Para sa kanya ay pagkakataon na manatili sa bahay at gumawa ng ibang aktibidad. 3 buwan pagkatapos ng hearing, may nangyari na nagbago palalo ng lahat. Nakilala ko si Elena. Si Elena ay lola ni Julia, kaklase ni Miguel sa paaralan. Nagkakilala kami sa parents, meeting at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa hamon ng pag-aalaga ng apo. Pareho kami, may gusto din ng apo dahil sa katulad na dahilan. Anak na hindi makapag-alaga ng maayos. Mahirap, di ba, birthing? Naipalaki na natin ang isang henerasyon, at ngayon ay inaalagaan natin ang isa pa. Mahirap, pero kapakipakinabang. Sa karanasan ngayon, mas magaling akong tagapag-alaga kaysa noong bata pa ako. Nagsimula kaming magkita para uminom ng kape. Habang naglalaro ang mga bata, ikinukwento niya sa akin ang legal battle niya para makakuha ng custody ni Julia. Ikinukwento ko sa kanya ang karanasan ko kay Maria. Natuklasan namin na magkapareho ang landas namin. Tinuruan ako ni Elena na hindi pa huli para makahanap ng bagong kasama. Sa 57 anyos, biyuda ng 5, binubuo rin niya ang buhay sa paligid ng responsibilidad sa pag-aalaga ng apo. Pero iba sa akin, nakahanap siya ng support group. Iba pang lolo at lola sa katulad na sitwasyon. Berting, kailangan mong makilala ang mga tao. Minsan sa isang linggo, nagkikita kami sa simbahan ng barangay. Mga lolo at lola na nag-aalaga ng apo, dahil sa iba't ibang dahilan. Maganda ang pagpapalitan ng karanasan. Ako na hindi masyadong mahilig sa grupo. Sinubukan ko at natuklasan ko ang kamanghamanghang komunidad. Naroon si Mang Joaquin, 70 anyos, nag-aalaga ng 12 anyos na apo, dahil ang anak ay nasa rehab dahil sa droga. Naroon si Aling Maria, 65 anyos, nag-aalaga ng kambal na apo, dahil namatay ang anak sa aksidente at hindi kayang alagaan ng manugang mag-isa ang mga bata. Naroon si Mang Carlos, 58 anyos, nag-aalaga ng autistic na apo, dahil hindi tinatanggap ng anak ang kondisyon ng bata. Bawat kwento ay halimbawa kung paano malalampasan ng pag-ibig ang pinakamahirap na sitwasyon. At lahat sila may isang bagay na pagkakatulad. Natutuklasan nilang mas kapakipakinabang pa ang pagiging full-time lolo kaysa pagiging ama. Sa grupong iyon natuto ako ng mga teknik sa pagpapalaki na hindi ko alam. Noong pinalaki ko si Maria, natuto ako ng pasensya, kung paano makipag-usap sa bata tungkol sa mahihirap na topic, kung paano magtakda ng limitasyon ng hindi masyadong strict. Pero higit sa lahat natuto akong hindi ako nag-iisa. May buong network ng tao na dumadaan sa parehong karanasan, parehong duda, parehong takot, parehong saya. 6 na buwan pagkatapos ng hearing,
Naitatag na ang routine ko. Bumangon ako alas 6, naghahanda ng almusal, dinala si Miguel sa paalan, pumupunta sa GYM. Nagsimula akong mag-ehersisyo dahil gusto kong may energy para makasabay sa batang 8 taon. Sinusundo ko alas 5, tinutulungan sa aralin, naghahapunan kami na magkasama, nanonood ng TV o naglalaro at natutulog siya alas 9. Sa weekend, para sa special activities, plaza, museum, sinehan, pagbisita sa kaibigan sa support group, laging inuuna ang mga karanasan na lumilikha ng magandang alaala para kay Miguel. At nakikita ang pagbabago sa akin. Bumaba ako ng 1 kilo, bumuti ang postura. Nag-alala ulit ako sa itsura, hindi dahil sa vanity, kundi dahil gusto kong maging lolo na ipinagmamalaki ni Miguel sa mga kaibigan niya. 1 taon pagkatapos ng hearing, humingi si Maria ng usapan. Natapos na ang therapy niya. Mas maganda na ang trabaho. Nakatira mag-isa sa maliit pero maayos na apartment. Tay, gusto kong magpasalamat. Magpasalamat sa hindi pag-give up, sa pakikipaglaban para kay Miguel nang hindi ko kaya, sa pagpilit sa akin na lumaki. Mahirap na usapan. Umiyak siya ng husto, inamin ang mga pagkakamali, humingi ng tawad sa mga kasinungalingan, sa mga akusasyon, sa pagtatangka na siraan ako at nagmungkahi siya na nagulat sa akin. Tay, gusto kong manatili si Miguel sa'yo. Bakit? Dahil masaya siya rito, maayos ang pag-aalaga, mabuti ang disiplina at natuto akong hindi kailangang magkasama para maging ina. Ang maging ina ay alagaan, protektahan, naroon kapag kailangan. At iyon ay kaya kong gawin sa pamamagitan ng pagbisita, pakikilahok sa buhay niya, nang hindi inaalis sa lugar na maayos. Mature na desisyon iyon, desisyon ng babaeng sa wakas na intindihan na ang kapakanan ng bata ang nauna bago ang ego ng matatanda. Ngayon, 3 taon pagkatapos ng gabing iyon na natagpuan ko si Miguel sa bangko, balanse na ang buhay namin. Kasama niya ako. Binibisita siya ni Maria 2 beses sa 1 linggo at isinasama sa ilang weekend. Pero laging bumabalik sa bahay natin. Natuklasan ko na sa 65 anyos pwede pala magkaroon ng buhay na puno ng layunin, saya at kasamahan. Natuklasan ko na ang edad ay hindi hadlang para magsimula ulit, matuto ng bagong bagay, bumuo ng makabuluhang relasyon. Naging matalik na kasama si Elena. Hindi kami magkasintahan, masyado na kaming matanda para sa ganoong komplikasyon. Pero magkasosyo kami sa misyon ng pag-aalaga ng mga apo. Ang weekend namin ay laging kasama ang 2 bata. Lumilikha ng improvised pero tunay na pamilya. 10 taon na si Miguel. Matatag, matalino, mapagmahal na bata. Mabuti ang grado sa paaralan. May tunay na kaibigan. May pangarap sa hinaharap at higit sa lahat may katiyakan na siya ay minamahal at inaalagaan. Minsan nagtatanong siya, Lolo, nagsisisi ba kayo na dinala niyo ako rito? At lagi kong sinasagot ang pareho. Miguel, ikaw ang ng buhay ko gaya ng pagliligtas ko sa iyo. Dahil totoo yon, ang pag-aalaga sa kanya ay nagbigay sa akin ng layunin na hindi ko alam na kulang. Nagpabuti sa akin bilang tao, mas matiyaga, mas mapagbigay. Tinuruan niya akong hindi huli ang maging lalaking lagi kung gustong maging. At pinatunayan niya na ang ilan sa pinakamabuting desisyon sa buhay ay ang mga ginagawa kapag nagdesisyon kang protektahan ang minamahal mo. Kahit ibig sabihin noon ay harapin ang minamahal mo rin. Ngayon, tinitingnan ko ang nakaraan. Alam kong gagawin ko ulit lahat. Bawat harapan kay Maria, bawat hearing, bawat gabing walang tulog na nag-aalala sa kinabukasan ni Miguel. Dahil sulit ang resulta sa bawat luha, bawat pag-aalala, bawat mahirap na sandali. Sa 65 anyos na bubuhay ako sa ilan sa pinakamabuting araw ng buhay ko. At lahat ay nagsimula sa simpleng desisyon. Hindi iwanan ang batang inabandona sa bangko. Kahit apo ko pa iyon. Kahit sarili kong anak ang umalis sa kanya. 3 taon na mula sa Biyernes na nagbago ang buhay namin. 10 taon na si Miguel ngayon. Isa siya sa pinakamahusay na estudyante sa klase niya. Naglalaro ng football sa team ng paaralan. May tunay na kaibigan at higit sa lahat may buong katiyakan na siya ay minamahal at inaalagaan. Kapag nakikita ko siya ngayon, malusog na bata, matalino, sigurado sa sarili, naiisip ko kung ano kaya ang nangyari kung nagkunwaring hindi ko nakita ang gabing iyon. Kung dumaan lang ako sa tabi niya sa bangko at naisip, hindi ito problema ko. O mas masahol, kung dinala ko siya sa bahay, pinliguan, pinakain at kinabukasan ibinalik sa parehong sitwasyon. Ilang lolo kaya ang nakakakita ng senyales at pinipiling huwag pansinin, dahil mas madali ang mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Ilang lolo ang nagpopondo sa pabaya sa sariling apo, para hindi magkaroon ng gulo sa anak na matanda. Ako halos naging isa sa kanila.
Sa loob ng 2 taon nakita ko ang apo ko na pumapayat. Nakita ang mga sugat. Nakita ang kakaibang pag-ugali at pinili kong maniwala sa mga paliwanag ni Maria. Dahil ang pagtanggap sa katotohanan ay pag-amin na nabigo ako bilang ama. Ibig sabihin noon ay pag-amin na ang batang pinalaki ko mag-isa, pinag-aral sa kolehiyo, minahal ng walang kondisyon, ay kayang pabayaan ang sariling anak. Masakit ang katotohanan, pero mas masakit ang pagkukunwaring wala ito. Dahil ang kasinungalingan ay hindi nagpoprotekta sa kahit kanino, nagpapaliban lang ng pagdurusa. Ngayon, sa 65 anyos, natuto ako ng ilang leksyon na gusto kong ibahagi sa inyo. Lalo na sa mga lalaki sa edad ko na dumadaan sa katulad na sitwasyon. Unang leksyon, hindi lahat ng anak na pinalaki mo ng may pagmamahal ay magiging mapagpasalamat. At hindi yon kasalanan mo. Mayroon si Maria ng lahat na maibibigay ng ama sa anak. Pagmamahal, dedikasyon, sakripisyo, oportunidad. Ibinenta ko ang sasakyan, lote, nagtrabaho sa weekend, tinigilan ang relasyon, lahat para mabigyan siya ng pinakamabuting buhay. At gayon pa man naging tao siyang kayang samantalahin economically ang sariling ama at pabayaan ang sariling anak. Hindi ibig sabihin noon na nabigo ako bilang ama. Ibig sabihin noon ay may mga taong kahit may lahat, pinipili ang maling landas. At hindi natin masasagot ang mga desisyon ng mga anak na matanda na. Pangalawang leksyon. Ang pagprotekta sa nangangailangan ng proteksyon ay mas mahalaga kaysa mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Sa loob ng 2 taon pinili ko ang kapayapaan ng pamilya. Hindi ko hinamon si Maria, hindi ko idineklara ang pabaya. Hindi ako kumilos para protektahan si Miguel dahil ayaw kong magkaroon ng gulo. Ano ang resulta? Lumaki lang ang problema, lumala ang pabaya at nagpatuloy ang pagdurusa ng apo ko. May pagkakaiba sa pagitan ng mapayapang lalaki at pabaya na lalaki. Ang mapayapang lalaki ay umiiwas sa hindi kinakailangang gulo. Ang pabaya na lalaki ay umiiwas sa kinakailangang gulo. At kapag bata ang inaalagaan ng hindi tama, kinakailangan ang gulo. Pangatlong leksyon. Hindi huli ang magsimula ulit. Kahit 60 o 70 anyos ka na. Akala ko tapos na ang tungkulin ko bilang tagapag-alaga nang lumaki si Maria. Akala ko tapos na ang mga taon ko sa pagpapalaki ng tao. Pero natuklasan ko na sa 62 anyos pwede akong maging mas mabuting tagapag-alaga kaysa sa 22 anyos. Dahil ngayon may karanasan, pasensya, karunungan at higit sa lahat oras. Tinuruan ako ni Miguel na ang edad ay hindi hadlang. Advantage yon. May oras ako para makinig sa mga kwento niya. Tulungan sa aralin ng walang bilis. Turuan siya ng mga bagay na walang oras na turuan ng batang ama na nagtatrabaho 12 oras sa isang araw. Pang-apat na leksyon. May pagkakaiba sa pagitan ng pautang at investment. Sa loob ng 2 taon, nagpautang ako ng 700,000 piso kay Maria. Pera na hindi bumalik dahil hindi yon pautang. Financing iyon ng kawalang responsibilidad. Investment sa mapanirang pag-ugali. Mahirap sa mga lalaki sa henerasyon namin ang tumanggi ng pera sa anak. Pinalaki kami bilang tagapagbigay, tagalutas ng problema pinansyal ng pamilya. Pero may pagkakaiba sa pagtulong at pagsasamantala. Ang pagtulong ay pagbibigay ng pera sa taong nagsusumikap na magbago. Ang pagsasamantala ay pagbibigay ng pera sa taong gumagamit sa iyo bilang pribadong bangko. Panglimang leksyon. Ang pagharap sa minamahal mo ay minsan ang pinakamalaking patunay ng pag-ibig na maibibigay mo. Ang pagharap kay Maria ay pinakamahirap na ginawa ko sa buhay ko. Ang magdemanda sa sariling anak ay masakit sa paraang hindi ko maipaliwanag. Pero yon din ang pinakamalaking gawa ng pag-ibig na magagawa ko para sa kanya at kay Miguel. Kung nagpatuloy ako sa pagpopondo ng kanyang kawalang responsibilidad, hindi sana lumaki si Maria, hindi siya natuto maging ina, hindi siya naging mas mabuting tao na siya ngayon at nagpatuloy ang pagdurusa ni Miguel. Minsan ang pag-ibig ay pagsasabi ng hindi. Minsan ang pag-ibig ay pagtatakda ng konsekwensya. Minsan ang pag-ibig ay pakikipaglaban sa minamahal mo para protektahan ang mas minamahal mo. Pang-anim na leksyon. Ang pamilya ay hindi dugo lang. Ang pamilya ay ang nag-aalaga, nagpoprotekta at tunay na nagmamahal. Naging pamilya namin si Elena kahit walang dugong magkadugo. Ang support group ng mga lolo at lola ay naging network ng proteksyon namin. Ang mga kaibigang nakilala ko sa laban, para kay Miguel ay naging mas malapit kaysa sa malalayong kamag-anak. Ang tunay na pamilya ay lumalabas kapag kailangan mo. Hindi kapag sila lang ang may kailangan. Kung nakarating sa puso mo ang kwento ko, gusto kong malaman kung saan ka nanonood. Isulat mo rito sa comments ang iyong lungsod, probinsya o bansa. Ipakita mo na nakarating sa iyo ang mensaheng ito. At kung kilala mo ang ama o lolo na tumatanggap ng mas mababa sa nararapat sa kanya, i-share ang video na ito.
Dahil maraming lalaki ang kailangang maintindihan na ang pagprotekta sa minamahal ay hindi pagiging makasarili, obligasyon iyon. Kung nagpaisip sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ng comment kung saan ka nanonood. Isulat din kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ito. Ikwento mo, minsan ba ay kinailangan mong magdesisyon ng mahirap para protektahan ang minamahal mo? At kung nag-isip ka dahil sa kwentong ito, mag-like at mag-subscribe sa channel para sa mga susunod na totoong kwento ng mga lalaking pinili ang dangal at proteksyon sa mga minamahal. Ilang beses ba kaming mga lalaki ang nilalamon ang pang-alipusta sa ngalan ng kapayapaan ng pamilya? Ilang lolo ang nagpopondo sa sariling kahihiyan? Ilang lolo ang nakakakita ng senyales ng pabaya at pinipiling huwag pansinin dahil mas madali? Natuto ako sa 62 anyos na hindi kailangang tanggapin ng lalaki ang mumo mula sa taong binigyan ng buong handaan ng oportunidad. Na ang pagiging lolo ay hindi nangangahulugang pagsasamantala, na ang pagprotekta sa bata ay mas mahalaga kaysa mapanatili ang itsura at na hindi kailanman huli para tumayo ang isang lalaki at gawin ang tama. Dahil sa huli, hindi mahalaga ang edad mo, hindi mahalaga kung gaano katagal kang tumanggap ng hindi patas na sitwasyon, hindi mahalaga kung ilan ang tutol kapag nagdesisyon kang kumilos. Ang mahalaga ay tignan mo ang salamin at malaman mong ginawa mo ang tama. Ang mahalaga ay may katiyakan na kapag may nangailangan ng proteksyon mo, hindi ka nagtago sa likod ng dahilan. Ang mahalaga ay malaman mong pinili mong maging ang lalaking lagi mong gustong maging, kahit magastos iyon. At ngayon, 3 taon pagkatapos, masasabi ko ng buong katiyakan, bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat masakit na harapan ay sulit. Dahil ang batang natagpuan ko sa bangko, inabandona at takot, ngayon ay masaya, sigurado at minamahal na bata, at wala iyon presyo.